Amen. Kumusta po kayo lahat, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, hallelujah, ang mensahe ng Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Amen. Makibukas po tayo sa ating mga Bible sa Hebrews 13 verse 5 to 6. Sabi po nito, huwag kayong magmukhang pera. Parang may kurot, pasigaw pa ito, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebrews. Huwag kayong magmukhang pera. Di ba, napakasakit na sabihan ka mukha kang pera. Lalo na pag sinasabi mo sa asawa mo mukha kang pera, di ba parang nasasaktan siya, umiiyak siya. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo dito, huwag kayong magmukhang pera kasi nakikita niya talaga ang kanyang mga member ay nagkakaroon sila ng natutuon ang kanilang mga pananaw sa lahat ng makamundong bagay. Amen. Katulad na nangyayari ngayon, ang nais ni Apostol Pablo na masihan daw tayo sa kung ano man na nasa atin, kung ano man yung meron sa atin. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan. Amen. So ang nais ni Apostol Pablo, kaya niya sinabi na huwag kayong magmukhang pera para magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. At huwag natin ibaling ang ating mga pananaw sa mga makamundong bagay. Especially ngayon, makikita po natin ang mga tao ay abalang-abala sa pagpapayaman. Amen po. Gumagawa sila ng mga bagay kung paano sila yayaman. Katulad po ng mga social media. Amen. Yung iba kumita lang ng pera kahit mamatay nakakakain na high blood, patuloy pa rin. Dahil gusto niyang yumaman. Yung iba dahil gusto rin maraming magkaroon ng pera, talagang ginagawa na nilang lahat yung mga bagay. Naguhubad, nagsasayaw, kumakain ng hollow blocks, kung ano-ano pa. Hindi po ligid sa ating mga kaalaman dahil dumadaan po yan sa mga newsfeed natin. Pero hindi po yan ang nais ng ating Panginoon. Nang nais ng Panginoon, hallelujah, ay mag-focus tayo sapagkat nalalapit na ang kanyang pagdating. Amen. Kung ipo-focus natin ang lahat ng bagay sa lahat ng makamundong, hallelujah, mawawala po tayo sa pag-focus sa ating Panginoon. At hindi natin mararanasan ang pangako ng Diyos sapagkat hindi na tayo nagtitiwala sa sinasabi ng Panginoon. Ngunit ang sabi dito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni hindi kita pababayaan man. So, kung makikita po natin dito mga kapatid, talagang kung panghahawakan natin ang salita ng Panginoon, talagang magkakaroon na po tayo ng kakontentuhan sa sarili natin. Kung ano yung meron sa atin. Amen. Kadalasan, yung pagkakaroon natin ng hindi kontento sa ating sarili, doon tayo nagkakaroon ng maraming problema. Bakit nga kamo? Bakit nga kanyo? Unang-una, kapag hindi ka na nakontento sa iyong kapartner, mabilisan mo nang pinapalitan. Tama po ba? Marami nang nangyayaring ganyan. Amen. Unang-una, sa mga gadget natin, umuubra pa, pero pag meron tayong nakita sa ating mga katabi, sa ating mga friends, sa ating mga best friend na high-tech cellphone,
Kahit mangutang tayo, makasunod lang tayo sa uso. Kahit gumagana pa yung cellphone mo, itatambak mo lang dyan sa isang tabi. Pero pagdating ng katapusan, sakit lang sa ulo ang dinudulot ng mga iyon. So, ganun umiikot ang buhay ng tao sa ating mga henerasyon. Sa ating henerasyon. Amen? Hindi maiwasan ang mga party-party, mga birthday-birthday, kasalan. Gumagamit sila ng mga bongga-bonggang paggagastos. Pero yung pala'y inutang lang at pagkatapos ng okasyon, sakit na naman ang ulo. Wala pong masama na tayo ay pumili o makaranas ng mararangyang mga bagay na ganyan kung hindi po natin ito uutangin o hindi ito magiging burden sa ating mga buhay. Kaya po tayo nalululong sa pagtatrabaho, nagpo-focus sa pagpapayaman, nagpo-focus sa pag-iipon, dahilan ng mga suliranin nating mga problema dahil sa pagkalabis, hallelujah, sa pagkahilig natin sa takbo ng mundong ito. Kaya nawawala tayo sa focus, di tayo nagkakaroon ng kakuntentuhan. Wag po kayo mag-alala, kasama ako dito. Pinapaalala lang ng Bible na dapat masiyahan na tayo kung ano yung meron sa atin upang makita natin yung maibigay natin ng lubos yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na tayo maging abala sa lahat, lalo-lalo na sa makamuntong bagay na ito. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas. Gusto ng Panginoon na tayo ay makasamang lahat sa Kanyang mga kaharian. Kaya ang nais ng Panginoon, lumayo tayo sa panawagan ng makamuntong bagay upang tayo ay makasama sa kaharian ng Panginoon. Marami ng mga bagay na nangyayari, marami ng mga sign na nangyayari, hindi pa ba tayo nababahala mga kapatid? Hindi pa ba tayo gigising? Hallelujah! Bukas makalawa, hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon at inaabutan tayo na tayo abalang-abala sa makamuntong bagay. Ano na ang nangyari sa ating mga kaluluwa? Amen. Ang pagkakaroon po ng kakontentuhan sa kanyang sarili ay isang napakalaking kayamanan na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. Yung iba sa sarili niya, hindi siya nakukontento. Tingin ang tingin sa salamin. Pag nagkapera ako, papabago ko ito, papabago ko yan. Nawawala sila ng tiwala sa kanilang sarili. Nawawala sila ng tiwala sa Panginoon. Amen. Kaya po mga kapatid, ilayo natin yung ating mga sarili sa mga bagay na magpapahirap sa atin. Yan po yung isang kakontentuhan. Amen. Makontento tayo kung ano yung meron tayo. Makontento po tayo kung ano yung meron tayo upang hindi po tayo mapariwara, upang makita po natin ang plano ng Diyos para sa atin. Kasi napakahirap po talagang mag-isip ng mga bayarin, lalo-lalo na pagdating ng katapusan. Amen. Iisipin mo, para bang ayaw mo nang tanggapin yung sweldo mo kasi hindi mo alam kung paano mo i-divide. Sa dami ng ating mga pinagbabayaran. Tama po ba? At dahil dyan, nagkakaroon tayo ng kabalisahan. Hindi tayo masyadong makapokus sa pananalangin. Prayer tayo ng prayer, magkaroon tayo ng financial breakthrough, pero hindi tayo tumitigil ng kauutang. Tama po ba? Kaya paano gagawin sa atin ng Panginoon? Kaya kung minsan dapat magkaroon din tayo ng wisdom. Amen po, kung gusto natin magkaroon ng financial breakthrough, gupitin mo yung credit card mo, takpan mo yung mga mata mo sa mga nanulokso sa'yo, upang hindi ka na makabili. O gumamit ka ng kaparaanan, magtinda ka upang ikaw ay magkaroon ng extra income. Pero sa madaling salita po, ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Hebrews, wag daw tayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan,
ni hindi kita pababayaan man. Sino ba yung mga walang trabaho dito kumain? Nakaranas na ba sila nang sumala sila sa oras? Makikita niyo po yung mga walang trabaho dito, mga namamaga pa ang mga katawan, di ba po ba? Pinabayaan ba sila ng Panginoon? Amen po ba? Kaya po mga kapatid, amen, ang lahat ng labis ay masama. Kaya ayaw ng Panginoon na lagi tayong nakapokus sa pagpapayaman. Amen. Kung mababasa niyo po yung Ecclesiastes chapter 2, ang lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundong ito ay walang kabuluhan. Dahil mamamatay po tayong lahat at iiwanan din natin ang lahat ng mga pinagpapagalan natin. So ang nais ng Panginoon, hallelujah, sabi nga sa Mark 8:36, sapagkat ano nga ba mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang lahat ng yaman sa buong daigdig, ngunit kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Ano na sasapitin natin pagka ganon? Hindi natin kayang dalhin yung ating yaman. Hindi natin kayang pahabain ang ating buhay ng 100 taon dahil sa ating kayamanan. Kaya huwag po tayong mag-focus. Hallelujah. Sa mga makabudong bagay na ito, bagkus ang inilalaan ng Diyos para sa atin, yun po yung ating pagpupusan. Yung ating salvation, mga kapatid. Kita niyo po yung the rich man and Lazarus. Amen. Dahil sa isang mayaman, wala siyang panahon sa Panginoon. Wala siyang relasyon sa Panginoon. Abala siya sa mga bagay. At masayang masaya siya sa meron. Hallelujah, na meron siya sa kanyang pamumuhay. Amen. So, napakadali po. Ang gusto po ng Panginoon ay magkaroon lamang tayo ng simpleng pamumuhay. Amen. Na kapag tayo ay wala ang mga alalahanin sa buhay, mas madali natin mauunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi sa verse 6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano man ang magagawa sa akin ng tao. Amen. Masasabi lamang po natin yan kapag nakakatayo na tayo sa ating mga pananampalataya. Amen. Na hindi na po tayo umaasa sa mga tao, na hindi na tayo, hallelujah, na ano ng mundong ito. Kasi ang mundong ito ay pasama na ng pasama. Marami nang umaakit, marami nang gustong yumaman sa mga madadaling pamamaraan. Hindi po maging masamang mayaman. Hindi po masama ang magkaroon ng mga ari-arian sa buhay. Hallelujah. Pero wag po natin gugulin yung ating buong buhay dahil sa mga iyon. Bigyan din natin ng panahon at oras ang ating Panginoon upang tayo ay mas lalong pagpalain. Amen. Ang mahirap po, ipon tayo ng ng kayamanan, nawawala na tayo ng panahon sa Diyos, wala na tayong oras sa manalangin, wala na tayong oras punta sa mga gawain, pinutol mo na yung relasyon mo sa Panginoon, tapos namatay ka. Saan ka pupulutin? Saan tayo pupulutin, mga kapatid? Hindi natin masasabing, Lord, meron akong 10 milyon dito, pwede ba akong makapasok sa iyong kaharian? Hindi po, mga kapatid. So, ginigising tayo ng Panginoon. Kaya sinasabing ganun, wag daw tayo magmukhang pera. Masakit na salita ito, mga kapatid, upang magrema sa ating mga puso. Hallelujah. Upang mailagay natin sa ating isipan ang salitang wag tayong magmukhang pera, bagkus magtiwala tayo sa ating Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya ang bawat nagtitiwala sa Diyos ay marunong magtiis. Tama po ba? Ito ang masasabi natin tulad ng verse 6. Kaya buong tapang nating masasabi sa ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Alam niyo po, mga kapatid,
nararanasan ko din mangutang, no? Pero nahihiya akong magpakita na meron akong bagong sapatos, meron akong bagong mamahaling sapatos, o meron akong mamahaling cellphone sa aking mga pagkakautang. Tapos pangkikita kami, nakikitian ko lang. Di ba po ba nakakahiya naman yun? Di ba po ba? Masarap kasi bumili. Hallelujah, nung wala kang burden. Masarap magkaroon ng sariling sayo na galing talaga sa'yo na hindi mo ginamit sa mga ano. Kasi po talagang napakahirap, no? Magpapaokasyon tayo, tapos iutangin lang natin, tapos hindi ka pa nahiya sa inutangan mo. Parang gagawa ka ng party, tapos lahat uutangin mo naman. Kinabukasan, napakahirap din nun. Diba? Isipin natin yung mga babayarin. So ayaw po ng Panginoon, lalo na tayo mga Kristiyano na dapat kung ano po yung meron na nasa atin, yun na lang po yung pagkasyahin natin. Sa mga anak, hallelujah, huwag tayong masyadong mag-demand sa ating mga magulang. Dahil hindi nyo ba alam lahat ng gusto nyo, lahat ng pinakamagandang bagay ay nais ialay ng magulang natin para sa atin, pero wala namang ibang kakayanan. Amen? Kung ano po yung hiyain ng ating mga magulang sa ating lamesa, dapat pagpasalamatan natin. Dahil maraming mga tao na gustong kumain pero wala pong makain. Amen po. Yung iba nagrereklamo ba? Yan lang. Di ba po ba? Dapat magkaroon tayo ng kakontentuhan sa ating buhay. Amen. Upang, hallelujah, magkaroon tayo ng masaganang buhay. Alamin din natin ang financial status ng ating mga magulang. Kawawa naman sila, namamatay na sila kauutang, namamatay na sila katatrabaho, pero tayo patuloy pa rin na nagdidiman sa kanila. Magpasalamat tayo kung tayo pinag-aaral nila. Napakalaking bagay na po yung mga minamahal kong mga anak, na tayo pinag-aaral ng ating mga magulang na nairaraos ang ating mga pag-aaral. Hallelujah! Iyon po ay isang malaking bagay na. Nasasabi ko yan dahil yung mga anak ko, nakakaranas nila ko lang ganyan. Kaya sa mga kabataan na mayroong pagkakataon na makapag-aral at pinag-aaral ng mga magulang, magsipag-aral kayo ng mabuti upang masulit naman yung pagpapagal ng inyong mga magulang. Amen po. Kaya mga anak, kung ano yung ibigay sa inyo ng inyong magulang, yun ay pagpasalamatan ninyo. Huwag sasama ang inyong loob kung hindi kayo nabigyan ng mga ninanais ninyo, kasi napakahirap po na dinaranas ng mga magulang. Hindi nyo alam, sinisigawan na yung papa mo doon, daddy mo doon sa trabaho, pero tinitiis niya lang. Amen po. Minumura na siya ng kanyang mga trabaho, pero hindi po natin mga alam yung mga pasakit ng ating mga magulang. Kaya huwag po tayong magreklamo kung ano po yung nakayanan ng ating mga magulang. Palakpakan po natin. So, pagkos hilingi natin sa Panginoon ang lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Hallelujah, na may pasasalamat upang patuloy tayong kalugdan ng ating Panginoon. Napakasarap magsama. Alam niyo po, nung kami mga maliliit pa, talagang dumanas talaga kami ng hirap ng buhay. Yung isang itlog, hahatiin pa namin, magkapatid. Gagawin ko, lalamasin ko na agad para hindi dapat na namin kapatid. Lalamasin ko na sa kanin at lalagyan ko ng asin. Ganun lang po yung natikman kong buhay. Sobrang hirap. Pero nagtiis po ako, nagtiis ako upang nagsikap ako para hindi maranasan ng aking mga anak. Pero hindi ko nakikita yun ng mga anak ko. Kaya mga kapatid, kung meron po tayong kakontentuhan sa buhay, doon po natin mararamdaman yung tunay na kasiyahan. Amen. Ang taong walang kakontentuhan sa buhay, hindi po niya masasabi na tunay siyang masaya. Hindi niya masasabi na tunay siyang pinagpala dahil hindi siya nakukontento. Dapat wag tayong tingin na tingin sa kapitbahay na kung ano yung meron sila, dapat meron din tayo. Iwasan natin kung ano lang yung makayanan natin, mga kapatid, upang hindi tayo magkaroon ng kabigatan o alalahanin sa buhay.
Dahil ang lahat ng mga alalahanin sa buhay na ito po yung nagdudulot na napapalayo tayo sa Panginoon na hindi natin namamalayan. Amen po ba? Bago sa halip na magpasalamat tayo sa Panginoon, tayo po ay nagrereklamo. Bakit Lord si ganito, may ganyan, may ganyan, may ganyan. Kasi ang kulang, wala tayong relasyon sa Panginoon kung bakit hindi natin natatamo yung mga hinihiling natin. Amen. Palakpakan po natin si Lord. So, ang gusto po ni Apostol Pablo sa mga taga-Hebrews, matuon ang paningin ng mga tao sa Panginoon at huwag umasa, haleluya, sa mga bagay na makamundong pamamaraan. Gusto lang ni Apostol Pablo na lahat ng tao ay magkaroon ng kakontentuhan kung ano yung meron sila. Kung ano upang sila ay masabi nilang hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Amen. Dahil nangako ang Diyos natin. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Amen. Sino ba yung pinabayaan ng Diyos dito? Di ba wala naman po? Marami ang mga testimony kung bakit tayong lahat ay nandito dahil ang Diyos ay mabuti. Ay tayo ay hindi naging mabuti para sa Kanya. Kahit hindi natin siya naaalala, pero ang Diyos walang ibang iniisip kundi alalahanin niya tayo. Amen. Binibigyan niya tayo ng mga gumagamit siya ng mga tao upang paalalahanan tayo. Amen. Na huwag tayong masadlak sa mga makamundong bagay. Sabi po sa 1 Timothy 6:8-10, kaya nga dapat na tayong magsihan kung tayo may kinakain at isinusuot. Amen. Ayan ang nangyayari kapag sweldo. Nakikita mo ang mga Pilipino na sa mga mamahaling restaurant. Ubus biyaya. Nakalimutan, meron pala siyang babayaran. Nakalimutan, meron pala siyang pero nakalimutan niya basta pumunta siya sa restaurant, naging one day millionaire, kain dito, kain doon. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at sinusuot. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila ng kamatayan at kapahamakan. So nakikita po natin, tama po yung sinasabi ng Biblia. No? Kaya tayong mga Kristiyano na ngayon, kung dati mahilig tayong magkoleksyon ng bag, mga sapatos, mga kung ano-ano pa, dapat po ngayon, wag na natin gawin yon. Maglaan tayo ng pera para sa ating buhay, para pag may lumapit sa atin, haleluya, may maibigay tayong tulong sa iba. At kung meron man dumating na emergency sa ating buhay, hindi kapot agad si tabi-tabi ang pupuntahan natin para tayo ay masolve ang ating mga utang. Sa Nueva Ecija, pag-ihiga, tabi-tabi po. Pero dito naman, hindi ka tatabi. Hindi mo kakatakutan, lalapitan po ba? Pero real talk po mga kapatid, no? Nasa ibang bansa tayo. Dapat meron po talaga tayong nakatabi. Ano man ang mangyaring emergency sa ating buhay, hindi po tayo pupunta sa kusang ano-ano pa man. Amen po. Sabi nito sa 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nanalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Marami po dito sa Dubai. Marami din akong na-encounter ng mga ganito na ginagamit ang kanilang mga sarili upang kumita lamang ng pera. Amen po. Lahat ng kaparaanan para kumita o magkaroon ng extra income, inaabuso ang kanilang mga sarili. Kaya nga sa 9, sabi, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso.
at nasisilos sa bitag ng masasamang hangarin ang magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Kapag ikaw ay laging nasa mall, ano mangyayari sa iyo? Ikita mo lahat yung mga bagay na tumutok sa sayo. Oh, may magandang bag, yari ka sa sweldo. Oh, may magandang sapatos, yari ka sa sahod. Ganun po. Pero kung lagi kayo nasa church, malayo ka sa mga tukso. At mapapalapit ka pa sa ating Panginoon. Yan po yung ibig ng Panginoon, na mag-dwell tayo sa Kanyang kaharian, na mag-dwell tayo sa Kanyang pamamahay upang tayo ay mapalayo sa mga tukso. Kaya dapat tayo mga hinirang at pinili ng Panginoon, tayo po ay naiiba na. Lahat po tayo dito may utang, naniniwala ako. Pero dapat, hallelujah, pagsikapan po natin na makabayad upang tayo ay mawala sa lahat ng mga alalahanin sa buhay. Tandaan po natin, ang trabaho natin hindi permanente yan. Di natin alam, bukas makawalawa, tinanggalan ka ng trabaho, ano pang babayad mo? Di natin alam, bukas makalawa, namatay ka, ano pang babayad ng pamilya mo? Kaya po mga kapatid, wala pong kasiguraduhan ang buhay natin, kaya ilayo natin ang ating mga sarili sa lahat ng mga bagay at pasanin at alalahanin sa ating mga buhay. Makontento tayo kung ano yung meron at ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang hindi tayo masadlak sa kakahiyan at kahirapan. Tama po ba mga kapatid? Kaya nawa sa gabing ito ay magkaroon tayo ng mga desisyon o pagpaplano. Amen. Ako po nung nagpapasalamat ako nung born again na hindi pa born again yung asawa ko pag nagpadala ako ng 15,000, may reklamo na yan. Bakit ganito lang? Bakit ganyan lang? Bakit ganun lang? Pero nung na-born again po yung asawa ko, pagkakasyahin na ni Lord yan. So nagkaroon ako ng kapayapaan. Hindi na ako nagkaroon ng mangungutang pa kasi meron ng kasiyahan yung asawa ko, may kakontentuhan yung asawa ko kung ano yung pinapadala ko. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, maging ano po tayo, magkaroon tayo ng kakontentuhan. Amen. Mahirap maghabol. Mahirap igugol mo yung, patayin mo yung trabaho, yung katawan mo katatrabaho, pero hindi natin alam. Amen. Na maraming panahon ang lumilipas na hindi na natin kayang ibalik. Amen. Sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Kung ang ating mindset ay nasa kamunduhan pa, ngayon mga kapatid, sa gabing ito, lalabas tayo na baguhin na natin ang ating mindset. Na huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Opo, hindi masama na tayo magkaroon ng mga bagay na nanaisin natin, pero dapat po hindi po talaga makakadagdag ng ating mga alalahanin sa buhay upang hindi mawala, hallelujah, yung ating oras at pagsamba sa ating Panginoon. Halimbawa, nandiyan ka nga sa church, naku, bukas due date ko na, saan kaya ako kumuha ng bayan? Lingon dito, lingon doon, ayun, si Kuya Joji. Sa tingin mo ba, nakapag-concentrate ka ba nun? Na-glorify mo ba si Lord doon sa tingin mo? Kuya Joji, malaki sahod niya. Ako sasabihin ko, Kuya Joji, yun, yung isa kong kapatid, may bagong cellphone na hindi nagbayad sa akin yun ah. Yung mga ganun ba, mga kapatid, dapat pag mga Kristiyano na tayo, dapat talaga
Hallelujah. Huwag na tayong maging maksumunod sa takbo ng mundong ito. Bagkus, hallelujah, na dapat po talaga na kapag tayo nasa church, malaya po tayong makakapagpuri sa Panginoon. Na bukas katapusan, hallelujah, Lord, salamat, may sweldo ako. Hindi ka na mag-iisip ng pangbabayan. Amen po, kasi yan po yung tactic ng kalaban. Hallelujah, na matukso tayo upang masilo tayo sa kanyang bitag, upang mawalan tayo ng peace of mind. Palakpakan po natin ng Diyos. Kaya nga po, kung iisipin po natin, kung mamamatay rin lamang tayo, ano nga ba ang kahalagahan ng lahat ng bagay na iniiim natin dito sa mundo? Mamamatay rin tayo eh. May malaki kang bahay, iwanan mo din yun. May mga pagagara kang masasakyan, iwanan mo din yun pag namatay ka. Kaya bakit natin ibibigay ang buo nating oras sa pagpapayaman? Wala pong masamang magpayaman ha, pero wag natin ilalayo yung sarili natin sa ating Panginoon. Maging balance lang. Pag tayo'y meron, pwede tayong makatulong sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa. Kaya nais din ng Diyos na magkaroon din tayo ng kayamanan. Pero dapat nasa mabuting pamamaraan. Amen po. Sabi po sa mga aral 12, 1 to 14, lagi pong pinapaalala ni Solomon ang ating mga nilikha. Sabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon na hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago matabunan ng makapal na madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin, at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil ang tunog ng gilingan, bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig sa mga ibon o tunog ng awitin at tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad mag-isa, bago pumuti ang iyong mga buhok at libasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangi sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang kanikalang pilak nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw at malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin siya bago manumbalik sa alabok ang katawang lupa ng ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat na nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga kasabihan at ang sinubo kung ito'y totoo. Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at sinusulat ng katotohanan. Ang mga salita na matalino ay matulis, na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at mga labis sa pag-aaral ay pahihirap sa katawan. Sa kabila ng lahat, ito lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ang buong katungkulan ng tao
lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So napakaganda po ng iniwang mensahe, hallelujah, ni Haring Solomon. Sa bawat aspeto ng ating buhay, alalahanin natin ang ating Panginoon. Alalahanin natin ang ating manlilikha. Alalahanin natin ang kanyang mga salita upang hindi tayo mapariwara. Amen. Alalahanin natin na may Diyos. Alalahanin natin ang lahat ng bagay na ating pinagpapagalan ay maaaring mawala sa isang iglap lang. Pero ang relasyon natin sa Panginoon, hindi ito mawawala at hindi magbabago kailan pa man. Kaya ang sabi dito sa huli, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Kung nakakaiwas tayo sa mga paniningil dito ng mga tao, kay Lord, hindi tayo makakaiwas. May palalagyan tayo, mga kapatid. Kaya, mas unahin natin ang kalooban ng Diyos na maganap sa ating buhay bago mahuli ang lahat. Habang bata ka pa, habang bata pa tayo, may pagkakataon pa tayo maglingkod sa Panginoon, magpatuloy tayong maglingkod. Kaya sinasabi ng mga ngaral, hallelujah, na kailan ka ba lalapit sa Panginoon kung mahinang-mahina ka na? Kailan ka ba mag-aaral ng salita ng Panginoon kung napakalabo na ng mata mo? Kailan ka makikinig ng salita ng Panginoon kung bingi-bingi ka na? Kailan ka maglilingkod sa Panginoon kung mata na lang yung naigagalaw mo? Buksan natin ang ating mga puso, mga kapatid. Marami sa mga ICU na nag-aagaw buhay, na gustong maglingkod at makarinig ng salita ng Panginoon, pero hindi na nila magawa. Hindi natin kung alam ang status ng kanilang paghinga, kung paghinga ba nila sa natural o oxygen lamang ang kadahilanan. Kaya mga kapatid, hindi pa nahuli ang lahat. Ibigay natin yung pinaka-the best na relasyon natin sa Panginoon at tumigil na tayo sa pagnanasa natin ng ginagawa ng mga makamundong bagay. Inuulit ko, hallelujah, ang pagmamahal, sabi dito sa Timothy, kaya nga, sabi dito sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Pag-ibig kasi sinasamba na natin yung Diyos. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya, nasasadlak sa maraming kapaghatian. Amen po. Tayo po yung tumayo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Nawa mga kapatid, sa maiksing mensaheng ito ay nagrema sa ating buhay ang salita ng Panginoon na huwag tayong magmukhang pera. Siguradong mas masakit kung si Lord ang magsasabi. Yun nga pong marinig natin sa ating kapartner na sinabihan ka magmukhang pera, parang gusto mo ng sampalin, untalin. Pero ang nais po ng Panginoon, ang mensahe po ng Panginoon ay lumayo tayo sa panawagan ng mga makamundong bagay upang makapag-focus po tayo sa nais ipagawa ng Diyos sa ating buhay. Mahal tayo, kapatid, ng ating Panginoon, kaya sinasaway niya yung kanyang mga minamahal at itinutuwid niya ng landas ang mga taong naliligo. Marahil, hallelujah, isa ka man sa nasaktan sa salita ng Panginoon ngayong gabing ito, naway magbago ang ating pananaw sa ating buhay upang tayo ay mabawasan ang ating mga alalahanin sa buhay. Magkaroon tayo ng kakontentuhan kung anong meron na ipinagkaloob ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, ni hindi niya tayo pababayaan. Kaya, mga kapatid, ibigay natin ng lubos ang tiwala natin sa Panginoon. At huwag tayong
makiayon sa takbo ng mundong ito upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Ibigay natin ang nararapat para sa Panginoon. Ibigay natin yung tamang oras na hinihingi ng Diyos upang lalo tayong gabayan, mapariwara tayo sa lahat ng bagay. Ngayon kapatid, kinakatok ka ng Diyos, kinakatok ang bawat puso natin ng Diyos. Hallelujah! Na tayo ay magbalik loob sa Kanya at kaligtanan natin ang paghahangad sa mga makumundong bagay. Hallelujah! Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, sa aming mga narinig na salita, Panginoon. Bagkus, Lord, masakit man ang iyong salita, nasabihan kaming mukhang pera, ngunit naniniwala kami, Panginoon, na ito'y magrerema sa aming puso. Salamat, Panginoon, at binigyan mo kami, Panginoon, ng paalala na magkaroon kami ng kakontentuhan sa aming buhay, kung ano man yung mga blessing, Panginoon, na natanggap namin, na ito'y pasalamatan namin, Panginoon, at pagyamanin namin ito, Lord God. Magkaroon kami, Panginoon, ng kasiyahan na meron, na kung ano ang meron sa amin, Panginoon. Marami rin salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo para i-bless kami, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na binibiyayaan mo, Panginoon. Hallelujah, ayon sa kanilang kakayanan, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kanilang mga puso na patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga taong nagigipit o nangangailangan, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo rin po kami makaahon, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahirapan. Magkaroon kami, Panginoon, ng financial breakthrough, Panginoon, na kung saan, Lord God, na hindi na kami muling mangungutang, bagkus kami, Panginoon, ang tutulong at pagpapautang sa iba, Panginoon, Lord God. Upang mawala, Lord, ang lahat ng aming mga alalahanin sa buhay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lubos na pangunawa, Panginoon, na kung paano kami gumastos, kung paano namin i-management, Panginoon, ang lahat ng pinagkatiwala mo sa amin, Lord God. At mahalin mo po, Panginoon, ang bawat mahalin namin ang bawat blessing na binibigay mo sa amin. At maging tapat kami, Panginoon, sa bawat kumpanya na pinagkakaloob niyo po sa amin, sapagkat ito, Panginoon, ang binibigay mo, hallelujah, na source, hallelujah, of income sa amin upang mapatnubayan, Panginoon, ang lahat ng pangailangan ng aming mga anak. Lord, alisin po, Panginoon, ang lahat ng mga kahilingan namin, Panginoon, sa mga makamundong bagay, Panginoon, sa pagbibili namin ng mawalang katuturan, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom at knowledge, Panginoon, upang magamit namin ang aming pinagpapaguran, Panginoon, na may kabuluhan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po ang aming mga anak na pangunawa at makita nila yung paghihirap ng aming mga magulang upang sa ganun, Lord, hindi kami masyadong mag-demand, Panginoon, sa kanila. Lord, pagpalain mo ang bawat nakikinig ng iyong mga salita at dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo kami ingatan, gabayan, at hindi mo kami iiwan. Ito po, Panginoon, ang aming pinangahawakan hanggang sa huli ng aming buhay. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Ay salamat sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. Hallelujah. Ama, binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu.